Chapter 5. Mauuna na ho kami, Ma'am Jess. Kumurap si Jessie at bumaling sa mga tauhan niya. Nakahanda na nga ang mga itong umuwi para sa araw na yon. Ngumiti siya. Okay, see you tomorrow. Aniya. Oras na talaga para umuwi sila. Ngunit nagpahuli lamang siya upang siguraduhin maayos doon bago siya magsara. 6:00 pa lang ng gabi, ngunit wala nang katao-tao sa lobby nang naglalakad na siya upang lumabas ng hotel. Sa araw-araw na naroon siya ay bihirang-bihira siyang may makasalubong na tao roon kapag ganoong oras. Kahit pa ayon sa kanyang ama ay palaging fully book lahat ang mga silid doon ng karamihan ay mga foreigner businessman at mayayamang turista. Kalalampas lamang niya ng bandang elevator at paliko na sana patungo sa entrance ng hotel nang mapasinghap siya. Dahil biglang may humablot na malaking kamay sa braso niya. Kasunod niyon ay napasandig siya sa matigas na katawan. Sumikdo ang dibdib niya. She knew it was him, even before she saw his face. Anong ginagawa mo? Asik niya kay Jordan nang sa wakas ay magawa niyang tumingala at masalubong ang mga mata nitong nakatunghay sa mukha niya. I have to talk to you. Simpleng sagot nito. At bago pa siya makahuma, ay bigla na siya nitong hinatak patungo sa elevator. Nanlaki ang mga mata niya at nagpumiglas. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Masyado rin itong malaki at matangkad kumpara sa kanya. Kaya kung gugustuhin nito, ay kayang-kaya siya nitong buhatin ng walang kahirap-hirap. Gaya ng ginawa nito nung una silang nagtagpo sa emergency exit. Napakurap siya nang walang anumang nakapasok sila sa elevator. At tila walang ginagawang masama na pinindot nito ang button para sa ground floor. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi at naningkit ang mga matang tiningala ito. Ugali mo ba talagang mamersang dalhin palagi sa kung saan ang babaeng nakikita mo? Naiinis na sikmat niya rito. Niyuko siya nito. His expression cool and collected. No, but I need to talk to you. At alam kong hindi ka sasama sa akin ng kusa. Don't worry, I would do anything you won't like. Umismid siya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Not after what you did the last time. Sarkastikong sagot niya. Huminto at bumukas ang elevator sa lower ground floor. At muli ay hinatak siya nito palabas doon at patungo sa isa na namang elevator. Nang makapasok sila roon ay pinindot nito ang isa sa dalawang button doon. Last time was different. You look different then. What's the deal? Nagkukunwari kang mabait at conservative sa araw? At nagpapaka-liberated sa gabi? Tanong nitong may bahid ng sarkasmo ang tinig. Nag-init ang mukha niya sa pahaging nito. Naningkit ang mga mata niya sa inis. It was just one time at hindi na mauulit pa yon. Kikil na sagot niya. Nang umangat ang mga kilay nito na tila ba hindi naniniwala sa kanya, ay lalo lang siyang nainis. Kung may pretentious man dito, ikaw yon. You always look cool and responsible in front of other people when, in fact, you are a jerk and a pervert. Sikmat niya rito. Hindi ito nagsalita. Naramdaman niyang umangat ang elevator at base sa tagal ng pagbukas niyon, sa mataas na palapag sila hihinto. Ang akala niya ay napikon na ito sa tagal ng pananahimik nito. Kaya
Kaya naman, na-disorient siya nang umangat ang sulok ng mga labi nito sa isang ngiti. Of course, they must not know. I'm the president of a multi-million business empire. I must always look good and respectable because I represent the company. Pero kung nasa harap ako ng isang taong walang kinalaman sa kumpanya, hindi ko kailangang umakto ng ganon, hindi ba? Malumanay na paliwanag nito. Umawang ang bibig niya sa sinabi nito. Bahagyang humigpit ang kamay nito sa braso niya at nakita niyang tila may nag-iba sa ekspresyon sa mukha nito. Sumikto ang dibdib niya at kumalat ang pamilyar na kilabot sa buong katawan niya nang makita niyang bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. Agad na naitakip niya ang isang kamay sa mga labi niya at nanlalaki ang matang napatitig dito. Muling umangat ang tingin nito sa mga mata niya. Saglit na nahigit niya ang hininga sa nakita niya sa mga mata nito. Katulad yon ang nakita niya nung unang gabing nagkakilala sila. Pagkatapos ay dagli iyong nawala at napalitan ng amusement. Did you think I'm going to kiss you? Mahinang tanong nito na nagpatayo sa mga balahibo niya sa batok. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang makita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito, na para bang nais nitong matawa. Naningkit ang mga mata niya. Malinaw na pinaglalaruan siya nito. Hindi siya makapaniwalang may lalaking gaya nito sa mundo. Malayo ito kay Yuji na palaging mabait at nakangiti sa kanya. Oo, bakit? Mali ba ako? Naiinis na sikmat niya rito. Nagulat siya sa sarili niya dahil nagawa niyang sumagot ng ganoon. This man was bringing out the worst in her. Umangat ang isang gilid ng mga labi nito. No, but I'll do that later, after we talk. Confident na sagot nito. Muli siyang napamaang dito. Ano ba ang pinagsasabi nito? Noon bumukas ang elevator. At tulad kanina ay inakay siya nito palabas at napasok sa isang pinto. Saglit na na-disorient si Jessie nang makita ang pamilyar na interior ng silid na pinasukan nila. Iyon ang silid kung saan siya nito dinala noon. Nang lumipad ang tingin niya sa couch, ay naalala niya ang paghalik na ginawa nito sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya. Have a seat. Kaswal pa ring sabi ni Jordan. Umupo ito sa couch na katapat ng couch na tinitingnan niya na napilitan din siyang umupo sa couch na yon. Nang muling magtama ang mga mata nila ay naroon na naman ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Patunay na pareho sila ng naalala ng mga oras na yon. Tumikhim siya. Ano ang sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na dahil gusto ko nang umuwi. Aniya sa pilit na pinatatag na tinig. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito at bahagyang umayos ng upo bago magsalita. Quite impatient, ha? Anyway, I was surprised to know na kilala mo si Papa. Ganoon din sina Jet at Sisi. And it seems that you left a good impression on Mr. and Mrs. Chen based on the way they kept talking about you. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga coincidence na to kahapon pa nang magkita ulit tayo. And then, I thought of a good idea to solve all my problems at once and that involves you. Malumanay na paliwanag nito habang hindi nilulubayan ng tingin ang mukha niya. Kinabahan si Jessie sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Linawin mo kung ano ang sinasabi mo dahil hindi kita maintindihan.
kabadong usal niya. Gumuhit ang isang matipid na ngiti sa mga labi nito bago nagsalita. You see, I've been pressured to get married lately. Noon pa ako kinukulit ni Papa na humanap ng babaeng pakakasalan ko. And the pressure has been growing stronger ever since we started negotiating with Mr. Chen. Sa hindi ko maintindihang dahilan, ayaw niyang pumirma ng kontrata sa amin. Sa simpleng rason na may duda siya sa kakayahan ko, just because I'm a bachelor. So, nagawa niyang ibulalas kahit pa nanunuyo na ang lalamunan niya sa kaba. Napadiretso siya ng upo nang bigla itong tumayo at nagsimulang lumakad palapit sa kanya. So, I need a wife that they will approve of. Kailangan ko ng babaeng pakakasalan para mapapirma namin ng kontrata ang isang importanteng kliyente para sa expansion ng kumpanya namin sa ibang bansa. Kailangan ko ng mapapangasawa para tuluyan ng ibigay sa akin ni Papa ang full control sa kumpanya nang hindi magrereklamo ang mga board of director. I need a wife for them to leave me alone. Huminto ito sa pagsasalita, kasabay ng paghinto nito sa mismong harap niya. His gaze became intense. At bakit mo sinasabi sa akin yan? Tanong niya. Hindi na napigilan ang panginginig ng tinig. Napasinghap siya nang yumuko ito at ilapat ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng couch, trapping her completely. Simple lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. I want you to marry me. Seryosong pahayag nito. Umawang ang bibig niya at nanlaki ang mga mata sa sinabi nito. Kung hindi lamang niya nakikita ang pinalidad sa mga mata nito, iisipin niyang niloloko lang siya nito. Mahabang katahimikan ang lumipas bago niya nagawang magsalita. Bakit ako? Mahinang usal niya. Because they like you. Ibig sabihin, kung ikaw ang pakakasalan ko, mas mapapadali para sa akin ang lahat. Titigilan na nila ang kakakulit sa akin na mag-asawa. At mapipirmahan na ang partnership contract na ilang taon ko nang tinatrabaho. Hindi makapaliwanang napatitig si Jessie rito. Hindi mo ba naisip magpakasal sa babaeng mahal mo? Hindi natin lubusang kilala ang isa't isa para yayain mo kung magpakasal. Nalilito pa ring usal niya. Kung magsalita kasi ito ay parang business negotiation lamang ang ginagawa nila at hindi seryosong usapan tulad ng kasal. Ilang segundong tumitig lamang ito sa kanya bago pagak na tumawa. Love? It has nothing to do with it. Marriage is also a business investment for me. Besides, kung hindi ako ang hahanap ng mapapangasawa ko, tsak na si Papa ang gagawa nun para sa akin. Kahit saang anggulo mo tingnan, wala ang love sa pagpipilian ko. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay marahas siyang napailing. I'm sorry, but I don't want to get married to you. Kung ikaw, walang anuman sa'yo ang magpakasal sa babaeng hindi mo gusto, pues ako, hindi. Sagot niya. Sino naman ang may sabi sa'yo na hindi kita gusto? Hindi niya alam kung bakit kinilig siya sa sinabi nito. Muling umangat ang tingin niya sa mga mata nito. Mataman na ang titig nito sa kanya at unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya. At least, I love kissing you. Bulong nito at tuluyan ng tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Katulad nung una nitong gawin yon, ay hindi na naman niya nagawang kumilos. The taste of his warm lips and the sensation it brought her numb
her whole body. Saglit lamang ang halik na yon, ngunit mariin at mainit na nang pakawalan nito ang mga labi niya, ay kinakapos na siya ng paghinga. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinakatitigan siya sa mga mata. "And I would love to do more," bulong nito. Napasinghap siya, ngunit hindi nagawang sumagot. Ano ba ang maaari niyang sabihin sa isang lalaking gaya nito? Iyon ang unang beses na nakaengkwentro siya ng gaya ni Jordan. At sa totoo lang, nauubos na ang lakas ng loob niyang sumagot-sagot dito. "Bibigyan kita ng isang araw para pag-isipan ang sinabi ko. And I won't take no for an answer." Dumiretso na ito ng tayo. "Iyahatid na kita sa ibaba," imporma nito sa normal ng tinig, kasabay ng pagkuha ng isa niyang kamay. Marahan siyang hinatak nito patayo. Dala ng pagkalito at ng epekto ng halik nito ay nagpadala na lamang siya rito. Hanggang sa makababa sila sa ground floor at hihatid siya nito patungo sa entrance ng hotel, ay hindi bititawan ni Jordan ang kamay niya. Iyon ay sa kabila ng curious na mga tinging ipinupukol sa kanila ng ilang empleyadong nadaanan nila. Ngunit tila walang pakialam si Jordan. Sa katunayan, may pakiramdam siyang sinasadya nitong ipakita sa mga ito yon. Nang pumara ito ng taxi para sa kanya, nanlaki ang mga mata niya nang gawaran siya nito ng mabilis na halik sa mga labi niya, na para bang napaka-natural lamang yon sa pagitan nila. Mabilis na kumalas siya rito at sumakay sa taxi. Nalilito pa rin si Jessie sa bilis ng mga pangyayari sa pagitan nila ni Jordan, hanggang sa makarating siya sa bahay nila. Agad siyang binati ni Yaya Saling, ngunit tango at wala sa loob ng ngiti lamang ang isinagot niya rito, bago wala pa rin sa sariling naglakad patungo sa silid niya. Bakit ba kasi ganoon mag-isip si Jordan? Business arrangement lang ba ang pag-aasawa rito? Ni hindi ba nito naranasang ma-inlove minsan sa buhay nito? At naisip na iyon ang dapat maging pundasyon ng marriage at ganoon ito magsalita. Siya kasi ay yun ang pinaniniwalaan noon pa mang bata pa siya. Sa katunayan, isang lalaki lang ang naisip niyang makasama habang buhay. Nakagat niya ang ibabang labi at napailing. "Don't go there, Jessie," saway niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at tuluyan ang pumasok sa kanyang silid. Kapipinid lamang niya ng pinto nang tumunog ang telepono. Alam niyang may maaring sumagot niyon sa ibaba, pero dahil nais niyang maalis saglit ang atensyon niya sa iniisip niya, siya na ang sumagot niyon. "Jessie, nandyan ba si Mama?" Tanong agad ng caller na walang iba kundi ang ate Janice niya. Napahigpit ang hawak niya sa auditibo. "Mukhang wala sila ni Papa, ate. Bakit? May problema ba at nag-overseas call ka?" Tanong niya ritong hindi naiwasang mag-alala. Kapag kasi nasa ibang bansa ang ate niya, ay hindi ito tumatawag. Sa katunayan, mula nang umalis ito at si Eugene ng bansa, ay hindi pa niya naririnig ang boses nito. Ngayon lang. Tumawa ito, halatang masaya. "No, I'm okay. We're okay here. May balita lang kasi ko na hindi ko mapigilang hindi sabihin." Sabi nitong bakas ang excitement sa tinig. "Ano?" Curious na tanong niya. "Well, I'm 3 weeks pregnant." Mulalas nito sa pagitan ng pagtawa. Umawang ang bibig niya. At sa kabila ng lahat ay nakaramdam rin siya ng labis na saya at excitement sa sinabi nito. "Wow!
Matutuwa sina Mama kapag nalaman nila. I know. Akala ko ba surprise at pag-uwi na lang natin sasabihin? Narinig niyang natatawang sabi ni Yuji sa background. I can't help it. Sabi rito ng ate niya. Jessie, don't tell them yet, okay? Tatawag na lang uli ako. Gusto ko ako ang magsasabi sa kanila. Okay, ingatan mo ang sarili mo dyan, ate. Don't worry, Jessie. Hindi ko pababayaan ng ate mo. Sagot ni Yuji na mukhang katabi na ng ate niya. Ngumiti si Jessie sa kabila ng bahagyang pagbigat ng dibdib niya. Ngunit naipagpasalamat niyang hindi na iyon kasintindi ng dati. O marahil hindi kasi niya nakikita ang mga ito. Kaya hindi ganoon katindi ang epekto sa kanya. Alam ko, matipid na sagot niya. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay magkahalong saya at lungkot ang nadama niya. Masaya siya dahil masaya ang ate niya at magkakaroon na siya ng pamangkin. Pero malungkot din siya dahil hindi na talaga matutupad pa kahit kailan ang dati ay pangarap niyang future sa piling ni Yuji. Her Prince Charming was already happy with his princess. Kailangan na niyang mag-move on bago pa bumalik sa Pilipinas ang mga ito. Ayaw niyang manatiling ganoon ang pakiramdam niya. Bigla ay naalala niya si Jordan at ang inaalok nito sa kanyang kasal. Kung tatanggapin niya yon, baka makatulong yon para tuluyan na siyang makamove on sa nararamdaman niya para kay Yuji. Nagigilty siya sa iniisip niyang gamitin ang pag-aasawa para tumakas sa damdamin yon. Pero hindi ba para kay Jordan ay isa lamang yung business arrangement? Kumpara sa dahilan niya, mas walang puso naman ang dahilan nito. Matagal siyang nanatiling nakatayo roon at nakabuo ng desisyon.